Magandang umaga po sa ating lahat. Isang kagalakan muli na magkakasama tayo sa umagang ito. At salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng pagkakataon at lakas, hininga para magpuri at makinig sa kanyang salita. At bago po tayo magpatuloy, samahan po ninyo ako ng maikling panalangin. Salamat o Diyos sa oras na ito, sa pagkakataon na kami muli ay makinig sa iyong salita. Dalangin po namin o Diyos na bigyan mo kami ng pangunawa para makita at maunawaan po namin kung ano po ang mensahe mo sa bawat isa. Dalangin ko po Panginoon na patuloy na kumilos ka sa buhay ng iyong mga anak habang kami po ay nakikinig sa banal mong salita sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang ating papag-aralan ngayon ay matatagpuan sa Jeremiah. Jeremiah chapter 18. Praise the Lord. At gusto ko pong basahin sa Tagalog kasi napakaganda po ang Tagalog na maunawaan natin. Hallelujah. Praise God. Sabi po niya dito sa Tagalog, sinabi pa sa akin ng aking Panginoon. Jeremiah chapter 18. Oh, hallelujah. Pwede palang mai-flash dito. Praise the Lord. Okay. Ano po ano ito? Bakit naging ganito? Naninibago yata itong... Praise the Lord. Nandito ako sa Macau ngayon. Naninibago yata itong Mac ko. Hindi magpapakita yung ano eh. But anyway, I would like to read it in sa Bible ko na lang. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil it takes time, no? Okay, sinabi niya dito, sinabi pa sa akin ng Panginoon, pumunta ka sa bahay ng magpapalayok at doon ko sasabihin sa iyo ang nais kong sabihin. Napakaganda po. Okay. Kaya pumunta ako sa bahay ng magpapalayok at nakita ko na gumagawa siya ng palayok. Kapag hindi maganda ang hugis ng palayok na ginagawa niya, inuulit niya ito hanggang sa magustuhan niya ang hugis. Praise God. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, O mga mamamayan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyo ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na ito? Kung paanong ang luwad na ay nasa kamay ng magpapalayok, kayo rin ay nasa mga kamay ko. Kapag sinabi ko na ang isang bansa ay kaharian ay babagsak at mawawasak. Okay, mag-stop pala tayo doon sa verse 6, no? Okay, praise the Lord. Makikita natin dito na ang salita ng Panginoon, okay, we can exchange, pwede? Pwede bang sandali lang? Sandali lang po. I'm sorry, medyo kami dito ng laptop.
pasensya po. So habang Medyo nagkagulo tayo ng kaunti. Okay, praise the Lord. Nabasa po natin ang salita ng ating Panginoon. Nasabi nga ng Panginoon kay Jeremiah, ito po ang pangungusap ng Panginoon kay Propeta Jeremiah, at hindi lang kay Jeremiah, kundi sa ating lahat. Sa umagang ito, na lahat ng nakikinig sa umagang ito po ay para sa atin. Kaya makita natin dito, kagaya ng nabasa natin, na sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, pumunta ka sa bahay ng isang gumagawa ng palayok. Pumunta ka. At doon ko sasabihin kung ano po ang gusto kong sabihin sa iyo o yung mensahe ko sa iyo. Kaya kahit sa bagay na ito, makikita natin na may lugar pala, there is a certain place kung minsan doon natin makikita o doon natin mapapakinggan kung ano po ang pangungusap ng Panginoon sa atin. Okay? Pwede naman kahit saan pwedeng mangusap ang Panginoon. Bakit? Sinabi pa ng Panginoon kay Jeremiah na pupunta ka doon sa gumagawa ng palayok, sa bahay ng gumagawa ng palayok, para sabihin ko sa iyo ang aking mensahe. Ang napakaganda dito, si Jeremiah ay masunurin. Kaya siya po ay sumunod sa utos ng Diyos. At makita natin dito, pagdating niya doon sa bahay ng gumagawa ng palayok, ay sabi niya dito, kaya pumunta ako sa bahay ng magpapalayok at nakita ko na gumagawa siya ng palayok. So, gumagawa siya, the potter, gumagawa siya ng palayok or mga banga. Okay? Yung mga banga, gumagawa siya. At sabi niya dito, kapag hindi maganda ang hugis ng palayok na ginagawa niya, inuulit niya. Okay? Kung hindi maganda, inuulit niya. Tapos, siyempre kung inuulit niya yon, kailangan basagin niya yung palayok para gagawa siya ng another ibang hugis. At sabi niya dito na hanggat darating sa punto na yung ginagawa niya na palayok ay makontento siya sa pagkagawa at pagkahugis ng palayok na kanyang ginagawa. Pagkatapos yun, makita natin dito na sabi ng Panginoon, hindi ko kayo mga mamamayang Israel, hindi ko ba magawa ito sa inyo? Ibig sabihin, ang Diyos pwede niyang gawin kung ano ang gusto niya sa atin. Pero kung minsan, kailangan pong mabasag ang clay, mabasag ang banga, o mabasag ang palayok, pero hindi ibig sabihin na kung basag na yan, ay itatapon na. Hindi ibig sabihin na kung nabasag na yan, ay itatapon niya. Kundi makita natin dito na kahit nabasag yan, gagawin niya uli ng ibang klaseng palayok hanggat siya'y makontento kung ano ang kagustuhan niya. Napakaganda po. Ganon din sa buhay natin. Kung minsan, kailangang mabasag tayo. And unang-una, makita natin dito na ang buhay ng isang tao, there is a certain place and there is a perfect time na ang Panginoon, ang isang tao ay naitalaga para mangusap ang Panginoon
sa kanyang buhay. Naniniwala po ako, mga kaibigan, mga kapatid, na kung minsan, maybe some of you, noong nasa labas kayo, hindi ninyo mapakinggan ang pangungusap ng Panginoon. Pero, noong dinala kayo ng Panginoon, diyan, maybe this is the time for you to listen. This is the time for you na talagang maunawaan ninyo, mapakinggan ninyo ang mensahe ng Panginoon na hindi ninyo natanggap noon o hindi ninyo napakinggan noon. And maybe, not maybe, perfect, na ngayon, na nandyan kayo, nangusap ng Panginoon sa inyo, and that is the proper place for you na mapakinggan dahil may plano ang Panginoon sa bawat isa din sa inyo. Some of you, hinahanda ng Panginoon, minumod kayo ng Panginoon para magamit kayo kung ano po ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay ninyo. Habang kayo ay nabubuhay sa mundong ito, may plano ang Panginoon para gagamitin kayo. Kaya makita natin ang mga mensahe na mapupulot natin dito sa ating binasa na salita ng Panginoon. Okay. I would like to read yung pinakalas na verse sa verse 6. Gusto kong ulitin natin muling basahin yon dahil napakaganda. Sabi niya dito, O sambahayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo na gaya ng paggawa ng magpapalayok na ito? Sabi ng Panginoon, narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, O sambahayan ni Israel. Okay. Kaya makita natin dito, first na makita natin dito mga kaibigan, is according to the Word of God that we have just read, ang buhay ng isang tao ay absolutely nasa kamay ng Panginoon. Okay? Nasa kamay ng Panginoon. At ang Panginoon, minomold niya ang isang tao kung ano po ang kagustuhan niya. At isang paraan na tayo'y minomold ng Panginoon ay kailangan po na tayo bilang isang putik, bilang isang clay. Okay. Ang clay na sinasabi dito ay tayo, mga tao. Ang potter is ang ating Panginoon o nagpapalayok, sabi doon. Kasi ito po ay parable. Okay. At ang mga tao, ang buhay natin, absolutely nasa kamay ng Panginoon. At kung ano po ang kagustuhan ng nagpapalayok na ito, naggagawin sa isang putik na yan, okay? According sa kanyang kagustuhan, yan ang gagawin niya. Kaya sa buhay natin, bilang nananampalataya sa Panginoon, kung ano din ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin, yan din ang mangyayari. Kaya ang kamay, ang buhay mo, ang buhay ko, absolutely nasa kamay ng Panginoon. Kaya kung ano ang kagustuhan niya, yan po ang matutupad. So makita natin dito, na ang isang tao, okay, ang isang tao, kailangang mabasag yan. Kailangang mag-mold yan. Para kung ano po ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay niya, ay doon po siya mamomold at doon siya magagamit. May hinanda po ako dito. Okay. Ito po, makita ninyo, ito po ay ginawang
flower base po, pero ito po ay nanggaling ng putik. Banga po ito. Eh? So, napakaganda po ang paggawa. Pero hindi po basta nagawa ito na ganito lang. Okay? Sa kamay ng gumawa nito, kailangan talagang in shape niya, kaya napakaganda po ang shape nito. Ang gamit nito ay paglalagyan ng, makita ba ninyo? Yan, pinaglagyan ko ng ballpen. Ang iba, pinaglagyan ng flower. Okay. Yan, makikita ninyo. Naka-background kasi ako, kaya medyo nawawala. Okay. Kung minsan, flower ang inilalagay dito. Another na nagawa mula po sa putik ay ito. Kikita ninyo? Ito po. Parehas po nanggaling ito sa putik. Nanggaling ito sa putik. Pero makikita natin kung paano po ang paggawa nito. Okay, I will alisin mo nga yung background nito para makita ng gusto. Okay. So makita natin, pare-parehas nanggaling ito ng putik. But, tingnan ninyo, napakaganda na. Makita ninyo yung talagang shape niya. Ito. Yung isa kanina, ito. Pero nanggaling sila sa putik, ginawa ng pattern. Ang isa naman, parehas sila. Tingnan ninyo ito You see this? Okay, makita ninyo. Ito, at saka ito, magparehas. Right? Pero iba ang shape nito, iba din ang shape nito. Kaya kagaya yung tao, kung kahit pari-parihas tayong tao, pero may pandak, may matangkad, may mataba, may payat, may magaling, may hindi magaling. Pero pari-parihas sila na, tingnan ninyo, pari-parihas ito. Ganun din tayong mga tao, tao tayong lahat, pero iba-iba yung paggawa ng Panginoon sa atin. O iba na naman ito. Isn't it? Iba ito. Ito paggamitan ng paglagyan ng ballpen. Pwedeng paglagyan ng flower. Ito hindi pwedeng paglagyan ng flower. Okay. Ito hindi pwedeng paglagyan ng flower. Paglutuan ng barako ito. Diba? Paglutuan ng barako ito. Hallelujah. Praise the Lord. Yung mga taga-Benguet dyan na kasama kong mahilig ng barako. Ito, paglutuan ng barako. But my point is, you see, parehas po ito, pero may malaki, iba yung shape yung isa, iba yung shape yung isa. Ganon din ang tao. So, tama yung salita ng Panginoon, na sabi niya, imumold tayo ng Panginoon, ginagawa tayo ng Panginoon, kung ano po ang kagustuhan niya sa bawat isa sa atin. Kaya napakaganda po na ang Diyos ay ginawa niya ang bawat isa. Kaya kung saan ka ngayon, naniniwala po ako na minumold ka ng Panginoon, sinishape ka ng Panginoon, kung ano po ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ang napakaganda po na gawin natin bilang isang nananampalataya, bilang isang Kristiyano, o kagaya din ngayon, nakikita ko po ang mga officer po natin. You see, yung mga officer natin, nandyan sila. Okay? Kagaya natin, na tayo pong lahat ay mga tao, pero yung officer ninyo, iba po ang trabaho na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Kayo din, kahit nakaupo kayo dyan na binabantayan nila o inaalagaan nila, minumold kayo ng Panginoon, and if you are willing to be molded sa kagustuhan ng Panginoon, gagamitin kayo ng Panginoon. Kaya ang aking mai-encourage sa bawat isa sa inyo, sabi ko nga kanina, tayong lahat,
nasa kamay tayo ng Panginoon. Kung ano ang kagustuhan niya, sana sabihin natin sa buhay natin, Lord, kahit nandito ako, alam ko po na inahanda mo ako. Alam ko po, Panginoon, na sinishape mo ang aking buhay. Alam ko po, Panginoon, na binabago mo ang aking buhay. Alam ko po, Panginoon, na may plano ka sa aking buhay. Nandito po ako, Panginoon. Kung ano po ang kagustuhan mo, yan po sana, Panginoon, ang matutupad sa buhay ko. Sana nandoon po yung desire natin. Kung alam natin ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon, ay napakaganda po na ganun po ang panalangin natin. Alam ko po, Panginoon, hindi po aksidente na nandito ako. Dahil ito po, Panginoon, ay may plano ka sa buhay ko. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may plano si Lord sa buhay mo. Sige, sabihin mo sa Kanya. Hallelujah! Praise God! Okay, napakaganda po ang buhay natin kung tayo po ay talagang totally na mag-surrender sa ating Panginoon. Okay, isang mensahe po na makikita natin dito is the patience of the potter. Yeah? The patience of the potter. Napakabait po ang Panginoon. Napakabuti po ang Panginoon na nag-aantay, na nagmumold sa atin. Napakabuti po ang Panginoon na hindi niya tayo pinaparusahan o hindi niya tayo pinapabayaan, bagkus ang Panginoon, napakabuti po siya na naghahanda sa ating buhay para tayo po ay magamit para po sa Kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay nag-aantay. Ang Diyos ay nag-aantay sa bawat isa. Isuko mo lang ang buhay mo sa Kanya at sasabihin mo, Panginoon, nandito po ako. Kung ano po ang plano mo sa akin, gagawin mo po, Panginoon, in accordance to your will. Sana nandoon po yung puso natin na talagang isurrender natin sa Panginoon. Wala din naman din tayong magagawa eh. Ang buhay natin, ang hininga natin, nasa kamay ng Panginoon. Kaya the best that we could do is just surrender. Just surrender to the Lord. And I believe that if you will do that, gagawin mo yan, gagamitin ka. Hindi at hindi magtatagal, gagamitin ka ng Panginoon, babaguhin ka ng Panginoon, dahil nakikita ng Panginoon yung willingness mo sa buhay mo na talagang isurrender mo sa Kanya. Hindi magtatagal yan, gagamitin ka ni Lord. At yan po ang panalangin namin sa inyong lahat. Kami pong mga kapamilya ninyo, buong free believers, yan po ang panalangin namin. Yan po ang desire namin at panalangin namin na kayo din ay magagamit pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon na ang Diyos ay gumawa ng himala sa buhay ninyo. At kung may makakalabas sa inyo, kung makakalabas kayo, gagamitin kayo ng Panginoon at sa pamamagitan ng testimonyo ninyo, marami ding mga kaluluwa na maliligtas sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. Hallelujah! Amen! Kaya, ang napakagandang gawin natin is just surrender our life to the Lord. Kaya doon sa Jeremiah chapter 26 verse 14. Sa Jeremiah chapter 46 verse 14, okay? Sabi niya, ngunit tungkol sa akin, narito ako ay nasa inyong kamay. Inyong gawin sa akin ang minamabuti at minamatuwid sa harap ng iyong mga mata. Napakaganda yung response ni Jeremiah dito, ano? Sa akin, sabi niya, nasa iyong kamay. Gawin mo po kung ano ang alam mong mabuti.
Hmm? Kung anong alam mong mabuti sa iyong mata, sa iyong pagtingin, sabi niya sa Panginoon, gawin mo po. At sana ganun din ang bawat isa sa atin, Lord. Hindi ko po alam kung ano po ang hinaharap ko. Hindi ko po alam ang Panginoon kung ano po ang future ko. Pero alam mo po, Panginoon, kung ano po ang mangyayari sa hinaharap ko. Kaya isurrender ko lahat sa iyo, Panginoon. Dahil mas alam mo ang aking kinabukasan kaysa pagkaalam ko sa aking kinabukasan. Napakaganda po na ganoon ang gawin natin. Lord, alam mo po kung ano ang kinabukasan ko. Lord, alam mo po kung ano ang hantungan ng buhay ko. Kung ano po ang mabuti sa iyo. Yan po ang gagawin mo, Panginoon. Di ba napakaganda yon na gawin natin? Hallelujah! Napakaganda po na gawin natin yan sa ating Panginoon. At kung makikita ng Panginoon ang buhay natin, okay? Makikita ng Panginoon na tayo'y, yung puso natin ay naka-intune sa Kanya. Ang puso natin ay nakasurrender sa Kanya. Ang puso natin ay willing na ma-shape kung ano po ang kagustuhan ng Panginoon. Yan po at yan po ang gagawin ng ating Panginoon. Praise God! Okay. Hallelujah! Mayroon nga akong isang versikulo na maisasabit dito. Kung pwede. Sa Isaiah chapter 49, verse 16. Hallelujah! Sa Isaiah chapter 49, verse 16. Hallelujah! Praise the Lord! 49 verse 16 and Isaiah. Praise God. Sabi niya dito, narito aking inanyuhan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga kuta at laging nangasa harap ko. Okay. You are, sabi niya, you are engraved in the palm of God. Naka-engrave kayo. Ang pangalan natin naka-engrave dito sa kamay ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pero huwag ninyong sabihin, ano yung Tagalog yung mamalat? Yagpalpalad nga, yan. Hindi, huwag ninyong sabihin na tayo ay nagbabasa tayo ng palad, no? But, the Word of God, sabi ng Panginoon, you are in the palm of my hand. Okay? Ibig sabihin, yung buhay natin, nasa kamay ng Panginoon. Okay? We are included when Jesus nailed on the cross. Yeah. Kasali ka noong napako ang Panginoon doon sa cross. Kasali ka noong nabuhos ang dugo ni Kristo doon sa cross. Kaya ikaw po ay napaka-precious sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, ayaw ng Panginoon na mawawala ka, ayaw ng Panginoon na mawala ka sa landas niya. Kaya ang Diyos minamahal ka at ginagawa niya ang lahat ng paraan para tayo'y makinig at tayo'y mag-surrender sa kanyang kagustuhan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, hindi po parusa ang Panginoon kung bakit ka nandyan. And yan po ng pagmamahal ng Panginoon para tayo'y tumingala. Siguro sabihin ninyo, napakasakit na pakinggan ninyo sa akin na sinasabi ko sa inyo na hindi kagustuhan ay pagmamahal ng Panginoon kung bakit kayo nandyan. Baka masakit yan sa pagdinig ninyo. Pero yan po ang katotohanan. Dahil mga kaibigan, mga kapatid, kung wala kayo dyan, baka wala kayo sa mundong ito. Kung wala kayo dyan, baka iba sa inyo, wala na sa mundong ito or pinatay na ng kaaway. But you see the love of God. Nandyan kayo para magiging safe kayo
At nandyan kayo para mapakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Nandyan kayo para isurrender ang buhay ninyo so that imbis na pupunta kayo sa distraction, ano ang mangyayari? Magiging safe ang buhay ninyo. Hindi lang safe ang buhay ninyo, kundi ang buhay ninyo ay maihanda sa buhay na walang hanggan na ihinanda ng Panginoon para sa nagmamahal sa Kanya. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Alalahanin mo, mahal ka ng Diyos. Huwag kang mag-give up. Ang gagawin mo, Lord, I give my life to you. I surrender my all in all. Panginoon, at alam ko may plano ka at gamitin mo ako pagdating ng panahon. I am sure of that. My brothers, my sisters, may plano ang Diyos. At ang plano ng Panginoon, kailanman hindi po iyan, ang plano niya ay hindi yung bagay na ikasisira mo, kundi ang plano ng Panginoon, ang bagay na napakaganda sa iyong kinabukasan, lalong-lalo na sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya salamat sa buhay ng bawat isa. I'm encouraging each and everyone, keep on. Kung may bagay na gagawin mo para sa Panginoon, habang nandyan ka, gawin mo. Gawin mo. And God will use you more pagdating ng panahon. Alalahanin mo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. So don't give up. Instead, be strong and do your best na maglingkod kahit nandyan ka, dahil may plano si Lord sa buhay mo. Man? Hinahanda ka lang ng Panginoon. Hinahanda ka lang ng Panginoon. Pagdating ng panahon, gagamitin ka ni Lord. So, may the Lord bless each and every one. My brothers, my sisters, be strong. Be strong. And because God has a plan sa buhay mo. Father God in heaven, bless all these, my brothers and sisters, O God, pagpalain mo sila, patatagin mo sila, Panginoon, at lalong-lalo na ang kanilang pananampalataya dahil may magandang kinabukasan na ihinanda mo po sa buhay na nagmamahal sa iyo. Lord, thank you. In Jesus' name, amen and amen. Thank you very much. God bless you all.